Po sa ating mga kasamahan sa media, kasamahan po natin sa DSWD, mga nanonood po online. Isang magandang umaga po, Sir Raymond Burgos. Good morning, Diane Joy Estandarte Ruiz. Grabe na. So, yung ibang reporters kasi na Divert. sa DILG, may Buti press con po, doon. online naman tayo, Yeah, sir. makukuha yung Live naman. storya. Tapos, marami nagtatanong bakit ang topic natin tungkol sa NACC, yung batas doon sa adoption, Adoption. at saka yung babies for sale. Tapos, sa isang banda, yun naman tungkol sa violence against women and children. Children. Kasi nga magpa-Valentine's Day. Kaya po ako naka-pink ngayon eh. Pinilit. Pero tama naman dahil yung babies, ito yung bunga ng pagmamahalan Yes di po, ba? tama naman. Kaya nga maraming pinapanganak ng February 14 times 9 months. Doon, Kailan ba? pagmamahalan. Mga December. Pinilit nga lang. Oo, Anyway, natin. Director Dayan, paki-introduce na, Okay, pakitawag let's niyo yung mga guests welcome natin. po si ASEC Rowena Makalintal ng National Authority for Child Care for Operations po. Good morning po. And tawagin na rin po natin si Miss Carol Nuida, Social Welfare Officer 3 ng ating Protective Services Bureau. Good morning po. Good morning, Asek Weng. Good morning, Miss Carol. Second time ni Miss Carol dito, no? Yes po. First time ni Asek Weng. Opo. Pero this is not the last. Dahil kinontrata na ako sa May, i-guestusin natin siya. So, Asek Weng, opening statement muna. Then si Miss Carol. Okay po. So maraming salamat po sa pagkakataon na naimbitahan po kami dito sa DSWD. Sas Raymond, Director Dayan, thank you so much po for this opportunity na maipakilala po sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood, ang mandato po ng National Authority for Child Care. Isa po kami sa mga ahensya na na-create po by virtue of Republic Act 11642, otherwise known as the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act noong pong 2022. Ang mandato po ng NACC is magproseso po ng mga bata for them to be legally declared available for adoption para po sa domestic adoption, inter-country adoption, pati na rin po alternative child care in the form of foster care, kinship care, and family-like care. Gayon din po, mandato din po ng NACC ang i-implement po ang Simulated Birth Rectification Act na sana po ma-discuss pa po natin later sa Dahil may sunset provision hanggang 2029 lang no? Opo, hanggang 2029 na lang po yung Simulated Birth Rectification Act natin at implementation din po ng Foundling Recognition and Protection Act. Ito po yung mga babies na nakikita po natin kung saan-saan dito sa Pilipinas. Layon po natin na mailigtas, maprotektahan ang mga sanggol na ito at ma-secure po yung kanilang karapatan. At gayon din po, lahat po ng ginagawa ng NACC ay nakatuon po sa paglaban sa krimen ng illegal adoption. Kasama na po yung naglilipa ng issue tungkol sa online baby selling, isa po sa mga nilalabanan po ng NACC. So, ang generally po, ang mandato po natin ay magbigay po ng tulong, assistance sa mga batang without parental authority or even at the risk of losing parental authority. Mailagay po sila sa mga pamilyang mag-aalaga sa kanila permanently through adoption or through reunification or at least temporarily through foster care. Thank you. Miss Carol? Yes. Magandang umaga po sa lahat. Katulad na nabanggit kanina ni Sas, this is my second time. Parang 1 year ago yun, pinaplano niyong i-invite ako sa Araw ng Puso. Opo, natupad na siya po. Ayan nga po, sabi nga ng aking kapareha, hello Sam, ang tunay na pagmamahal ay hindi mapanakit. So, iyon po yung layunin ng ating batas, no, para bigyan proteksyon kung sino yung mga naaagrabyado pagdating sa pagmamahalan. Thank you, Miss Carol. So, unahin na natin si Asek Si Weng. Pero Asek Weng, yung babies, yung sa Facebook, parang from live selling, naging baby selling. Na naging talamak, di ba? Kahit may mga nahuhuli na, May mga talagang pages ang dami din pa po. rin nagbebenta, di ba? Sa Pampanga, may inoperate kayo recently.
Actually po, base po sa mga na-monitor po ng NACC sa mga naging entrapment operations po ng ating Philippine National Police Women and Children Protection Center. Since 2024 po, 2024 may na-monitor po tayo na 5 entrapment operations ng ating PNP. 2025 naman po, 8. And ngayon po, surprisingly, hindi pa po tapos ang first quarter, meron na po tayong 7 na So, mga online tumataas operations. talaga, no? 587. May ganun nga po. And so far po, Ito lang yung na-entrap. What about yung na-consummate yung selling? tama po kayo. At ito lang po yung mga na-coordinate ng PNP WCPC. May iba pa pong operations ang NBI. May ibang operations din po ang PNP Anti-Cybercrime Group na ngayon nakikipag-coordinate po kami para makapag-consolidate ng data. So SAS Raymond, so far po, doon sa 20 successful entrapment operations po ng PNP, meron po tayong na-rescue na mga 22 na mga minors, 32 po ng mga perpetrators na nahuli. And fortunately, may isa na po tayong successful conviction. Nakasuhan po ng qualified trafficking na may parusang 20 years to life imprisonment and penalty po na or fine po na 2 million up to 5 million pesos. Ano to, nanay? May ilan po dun sa mga perpetrators, biological mothers po mismo. ang Yung mga nagbebenta sa nag-go kanilang- between, yung ano, Meron din pong ibang may mga, may middleman po middleman. na doon po sa mga naging perpetrators natin. Unfortunately, nakakalungkot, may ilan po sa kanila, mismong nanay, mismong tatay po ng bata. Out of poverty. Asik, ito yung isa, yung parang gustong ibenta dahil gustong magkaroon ng puhunan Opo, para meron sa po, isang tusok-tusok. Tama opo, ba? meron pong isa na inattempt po niyang ibenta yung bata niya via Facebook group po 15,000, ano? for 12 Ah. to 15,000 po dahil ang gusto nga po nila ay magkaroon ng budget Puhunan. pang puhunan sa kanilang food cart business. Na hindi naman ho kailangan ganon kasi meron naman pong tulong na ibinibigay ang ating pamahalaan. Meron tayong SLP, SLP eh. po pwede naman Opo, pong hindi lumapit. kailangan po. magbenta ng bata dahil bawal ito kung gusto mong magnegosyo o magkaroon ng mahusay na pagkakakitaan kasi ang mga bata po natin, lalo na mga anak natin, hindi po ito dapat pinagkakakitaan at bawal po magbenta ng bata. Bawal din po ang online adoption at hindi po kailangang gumastos ng malaki sa proseso ng legal adoption kasi po administrative na po siya, hindi na po siya judicial. So hindi na po kagaya dati na kailangan mo ng serbisyo ng abogado, kailangan mong dumaan sa korte. Because adoption is now administrative under the National Authority for Child Care, wala pong kailangang pagkagastosan ng ating mga prospective adoptive parents. Requirements lang po, o di kaya naman kung kailangan ho nilang kumuha ng serbisyo ng isang child placing agency to facilitate po yung kanilang petition for adoption. Pero wala po talagang binabayaran sa NACC o sa aming mga regional alternative child care offices. Kaya po, wala na pong rason para mag-engage ka pa sa illegal form ng adoption kasi streamlined na, pinasimple na po at mas mabilis na Mabilis yung proseso. proseso ng adoption. Hindi ngayon. katulad nung araw sa korte pa, di ba? Tama Yung po kayo. RTC yung mag-ano. Opo, inaabot po ng 5, 7, 9, 10 Yeah. years ang adoption. Tapos po. mamamatay yung judge, may pairing judge. Para may experience po kayo. May hugot. Hindi, nag-cover kasi ako ng courts ng reporter pa ako. Ganun yung ano eh. Opo. Kaya nga po nung na-transition po sa NACC yung function ng domestic adoption, may mga 200 plus po na mga naka-file sa korte na winidraw po at itransfer sa NACC. Tapos bumilis yung proseso. At majority po doon na-issue na po, na-grant na po natin ng order of adoption. Kaya nanghihinayang po yung ibang mga hindi nag-withdraw na hanggang ngayon nasa Nasa korte court pa pa rin po rin. yung kanilang Pwede mga pa ba nilang i-withdraw? Wala na po kasi binigyan lang ho sila ng deadline May ano, to withdraw their oo. petition and file with NACC. Kaya yun po. Sige, sir, let's last na lang. ay, So may isa pa. 2022 lang na-create yung NACC, kaya si Yusek Janela yung first na executive director. Actually Tama ba? po si dating Yusek Glenda Relova po, dating ASEC dito sa DSWD. So siya yung una. Opo, at ngayon ano na po, Sa- Executive Director ng ng- National Council sa on Disability disability. Affairs. So for a short sige. period po, siya po yung Okay. naging undersecretary during the transition period and then Yusek Janela was sworn into office po ng August 2022. Tama. Alam niyo po. Okay. Sige po, may presentation po si ASEC. Tungkol po pala sa Simulated Birth Rectification Act. Okay, so this is Republic Act 11222 or otherwise known as the Simulated Birth Rectification Act of 2022.
So it was signed into law po, our Birth Rectification Act of 2019 prior to the creation of the NACC. So naging effective po siya ng March 29, 2019. And worth noting po na ang batas na po ito ay meron pong amnesty provision para sa lahat po na nag-commit ng simulation ng kanilang mga birth certificate. Meaning, kung kayo po ay nanay na may under custody ng isang bata na iniwan sa inyo o inialok sa inyo o iniwan ng kasambahay mo dahil anak sa pagkakasala o kung anumang circumstance na may batang inilagak sa'yo, tapos iniregister mo yung sarili mo bilang nanay ng bata na ito, ito po ay may criminal offense under the Revised Penal Code and under the Republic Act 11642 kasi po ito ay form ng illegal adoption at simulation of birth certificate. Pero So may- ASEC, ito yung sinasabi na late registration, di ba? iba Sa po birth yung certificate. Iba naman po yung late Iba registration, to. Sec. Ito po talaga, ikaw po ang hindi naman ikaw ang nanay na nagluwal sa bata, pero iniregister mo yung birth certificate na ikaw ang nanay. So that this is So a same form with of the simulated. Opo, this is a form of simulation and tantamount to illegal adoption po. At may kulong po ito na 8 to 10 years imprisonment. Meron din pong civil liability at administrative liability kung kayo po ay government employee. Kaya po na-create po itong batas na to provide a remedy po para po sa mga cases na magpo-fall doon po sa kung ang simulation po ay nangyari ng 2019 backwards at inalagaan po ninyo ang mga bata na ito bilang inyong tunay na anak at alam po natin na mapapabuti na maampon ninyo sila. So you are provided with the benefit of Simulated Birth Rectification Act. I-file lang po ninyo ang inyong mga petition sa mga local government units sa ating mga LSWDO para po ma-petition po for the rectification ng simulated birth certificate. Iko-correct po natin ang birth certificate. Ilalabas po natin ang tunay na ika-cancel po yung simulated birth certificate. Ilalabas po yung tunay na birth certificate para maipakita po natin yung true identity nung bata na inampon ninyo, diretso na po sa proseso ng pagpapaampon. At after nun, kapag na-issue na po yung adoption decree, pwede nyo na pong mapa-amend ang birth certificate na kayo po talaga yung lehitimong magulang ng bata na inampon ninyo through the process of Simulated Birth Rectification Act. At wala po kayong penalty. Pati na rin po yung mga kakotsabang nurse, kakotsabang midwife, kakotsabang doktor na kasama po na nakikunay doon sa birth certificate, sa simulated birth certificate, pati po sila makaka-avail din po ng amnesty na pinoprovide ng batas natin only until 2029 na lang po, Director Dayan. Kaya po sa mga kababayan natin na nakikinig dyan, kung meron po kayong kamag-anak kakilala na nag-simulate po ng birth certificate 2019 backwards, makipag-coordinate na po kayo sa NACC through our regional alternative childcare offices o kaya sa inyong mga local social welfare development officers sa inyong mga LGU para po ma-process na po natin ang rectification at adoption ng inyong mga anak. Parang pelikula pala yun, ano? Oo Yung nga, kasama yung doktor, yung Oh, ano yan, teledrama Oo, yan. diba? Nagkapalit ng mga ano. o pinagpapalit yung baby dahil mas maganda yung Kasi may question ako, hindi ko alam kung nangyayari pa to. Yung nakita mo na lang na nasa doorstep mo yung baby, hindi mo talaga alam kung sino yung mom. Paano yung ganun kaya ASEC? Paano din malalaman ng pagkukuhanan mo ng birth certificate kung sino yung nanay nung bata? Kung nakita lang na iniwanan. Wala talagang trace at all. Opo. Ito po yung cases ng mga foundling natin in relation of the Foundling Recognition and Protection Act. So, ito po mga foundling natin, hinahanap po talaga natin kung sino ang magulang ng mga iyan. So, we do due diligent efforts in searching for the biological parents for a period of 3 months. Meron po tayong panawagan, meron po tayong posting, meron po tayong quad media search. Ito po yung maganda sa batas na to kasi pati yung social media search ay kino-consider na rin po, kasama na rin po as among the means for us to do biological parent search. But if to no avail po, kapag po talaga wala pong lumutang na magulang or kamag-anak or tao na may pagkakakilanlan sa batang ito, we can declare the child as foundling at ma-applyan po natin siya ng birth certificate of persons with no known parent.
And then ito pong mga foundling natin ay inilalagay po at ay iminamatch po natin kasi since they are foundling, they can be declared legally available for adoption. So na-issuean po sila ng CDCLAA at meron po tayo mga prospective adoptive parents sa roster natin all throughout the Philippines na waiting to be matched sa mga foundling. Meron po kaming isang success story ng isang foundling natin na nakita po sa Valenzuela. So isang that was May, nakita po sa Valenzuela, nakalagay po ang baby sa black duffel bag, iniwan po sa gate, Director Dayan. So pinangalanan ang bata na May Valenzuela. And ngayon, so after diligent efforts po, hindi po nahanap ang magulang ng bata, na declare po si May na legally available for adoption, at ngayon po si May po ay naampon na po ng mag-asawa na negosyante at nag-celebrate na ng kanyang bonggang-bonggang birthday celebration. Si May po na dating walang magulang, nakita lang sa duffel bag sa gate, ay meron pong 2 yaya at isang driver na nakabantay sa kanya. Na-invite pa kayo sa bonggang-bonggang In-invite po ako sa birthday party, kaya lang hindi po ako nakapunta pero Sana sinabi niyo sa amin. po. So, para po sa ating mga foundling, so we're encouraging po yung mga ating mga nanay po na kung hindi nyo na po kayang alagaan pa ang inyong anak, hindi po kailangang itapon o iwan sa kung saan-saan. Kasi po ilalagay lang po natin sila sa peligro at kapahamakan. Marami po tayong prospective adoptive parents. We have 148 Filipino families na nasa roster po ng NACC waiting, praying na makapag-ampon po at ma-match sila sa babies. Nakakalungkot po na may instances po na yung mga babies na tatagpuan, namamatay na po. And minsan po, pag nadala sa ospital, we're trying to revive and resuscitate. Kaya lang po after a couple of days, hindi na ho kinakaya. Samantalang ang dami-dami pong gustong mag-ampon sa mga batang ito. So for sa ating mga kababayan, kung hindi pa na po ninyo kayang alagaan ang mga bata, hindi po kailangan itapon, hindi po kailangan iwan kung saan-saan. Isuko po natin, isurrender po natin sa ating mga residential care facilities ng DSWD o kaya po sa mga child caring agencies o di kaya po sa ating mga social workers, sa ating mga safe havens, sa ospital, sa simbahan po. So po pwede po nating dalhin ang ating mga bata doon at hindi po kayo huhulihin, hindi po kayo kakasuhan ng abandonment, kayo po ay tutulungan. Ang unang protocol po sana natin, mabigyan po ng counseling at ng intervention ng nanay para sana hindi niya kailangan i-let go. So Asek, kanyang pag sinabing iwanan sa simbahan, hindi sa harap ng simbahan Wag naman mismo. po, opo. Baka Opo. halungkatin ng May aso di kakausapin. ba? Opo. Doon mismo sa parish priest or kung sino man. Opo, I-endorse. i-endorse po ng maayos, i-surrender po ng maayos. Kung willing po kayong magbigay ng inyong pagkakakilanlan, mas maganda po para maproseso po natin ng maayos yung papeles ng inyong anak, makapag-execute po kayo ng deed of voluntary commitment, maayos po natin yung proseso. And if in case po na maipaampon natin ang inyong anak at gusto kayong makilala, at least nasa atin po yung information kung saan kayo po pwedeng makilala at makapag-reunite at makipag-reunion sa inyo yung inyong anak. Pero kung hindi po kayo willing magbigay ng pagkakakilanlan, irerespeto rin po natin yun. Ang importante lang po, wag pong iwan kung saan-saan at ikakapahamak po ng ating mga bata. Kasi meron po tayong mga pamilyang Pilipino na po pwedeng magkupkop at mag-ampon po sa inyong mga anak. Sige po. Ayan, Continue okay. po natin. Okay. So, next slide, please. So, ang goal po ng Simulated Birth Certification Act is number 1, to fix nga po yung maling status dahil na-tamper ang birth certificate. So, hindi po nailagay yung tunay na pagkakakilanlan ng bata. And to exempt from criminal, civil, and administrative liability yung mga nag-simulate po nung record ng bata prior to 2019. And syempre, para makapag-provide po ng mas simple at abot-kayang administrative process ng adoption. Actually, ito pong Republic Act 11222, this paved the way for the Domestic Administrative Adoption Act in the Philippines. Ito po yung naging foundation kung bakit naging administrative ang pag-aampon sa Pilipinas. Next slide, please. So ang coverage po, yun lang po, may limitation ang batas na ito. Kasi ang covered lang po, yun lang pong mga simulation na nangyari March 28, 2019 backwards. At may requirement pa po na dapat 3 years. So ibig sabihin, starting 2016,
nasa inyo na po yung batang inaalagaan ninyo. So, and ang implementation lang po for you to file your petition is until March 2029. Kaya po ang NACC ay meron pong move to amend this law para po mas ma-expand pa po yung coverage. Since medyo may marami pong na-disenfranchise yung pong mga nag-simulate ang birth certificate until 2020 ng 2020 onwards, pati yung mga batang hindi naman po yung nag-simulate, hindi naman siya yung mag-aampon. So yung mga cases po ng bata na disenfranchise at hindi po nag-qualify under this law, ang gusto po ng ating proposed amendment is for us to be able to cover their cases po para makapag-benefit din po sila dito sa administrative rectification of the simulated birth certificate. Next slide. So po pwede po kung adoption kung hindi man kamag-anak o kahit na po kamag-anak within 4th degree of consanguinity, kahit na po adult na po yung batang gusto ninyong ampunin, applicable pa rin po, pwede pa rin po. And yung pong mga pending sa court during that time, kasama din po sila in other analogous circumstances as may be determined po ng NACC. Yung adults, hanggang anong edad pwede magpaampon? Actually po, meron po kaming case Sas Raymond na 60 years old na po yung petitioner na simulated po yung kanyang birth certificate and 95 years old na po yung kanyang nanay. Ang tagal na po na naka-file sa korte yung kanyang petition for cancellation of the simulated birth certificate. Nung one time po na may adoption forum po ang NACC sa isang mall dito sa NCR, yung pong petitioner ay lumapit kay Yusek at umiyak at humihingi ng tulong. Yun yung So, 60 years old. Opo. So tinulungan po at bago po mamatay yung kanyang nanay na nag-ampon sa kanya kasi kino-question po ng kamag-anak yung possible inheritance. Yung mana. So Oo, alam ng mga mana. kamag-anak na hindi ka naman totoong anak at sinimulate ang birth certificate mo, so wala kang karapatan sa kahit na anong mapapamana dito sa at Pero- mabuti na Pero lang nasa nanay niyo kung ano yung last will and testament niya. wala mukhang Kung wala pong naka-ready last- po, Oo, kung wala po. Kung wala pong last will and testament, kaya po nag-file po siya ng petition sa NACC. And fortunately, nag-grant po natin ang kanyang petition for simulated birth certification act at siya pong ating oldest adoptee. So, Tas sa so NACC na-inherit niya yung at least safe po. Ayun, nakakalungkot lang po sa nung meron pong isang instance na humingi din po ng tulong sa amin sa NACC. Ganyan din po ang case ng kanyang lola. Sinimulate din yung birth certificate. Kaya lang po, so nag-coordinate na ho kami and then days after namatay po yung nanay, yung nag-simulate ng birth certificate na mag-aampon sa kanyang lola. So, hindi na ho nagka-problema po sila ngayon dahil na-question po yung legitimacy ng kanyang adoption. Kaya po, for those listening, we still have until March 28, 2029 para i-file po yung mga petition ninyo para ma-legitimize po yung inyong status. kailangan lang yung information campaign. Opo. Kasi nga, ano yun ang tawag doon sunset provision. May mga ganyang batas like yung TIESA, nung 28 siya, may sunset provision din. Kaya po this is a great opportunity na binigay po ninyo sa NACC para makapag-announce po tayo nitong importanteng batas na ito na marami pong pwedeng mag-benefit. Sige, Asek, iyan na lang, baka may maraming tanong sila. Si Miss. Okay na rin po, nasabi ko na Okay rin na po. eh. Director. So, kay naman tayo kay Miss Carol, ito yung, kumbaga, yung babies for sale, yung di ba? Ito naman, violence against women and children. Oo, na isa rin po sa mga cause kung ba't po may mga bata pong iniiwan sa kalsada. May kung mga, saan. tama, Yun. oo. Tsaka yung may human rights sila di ba? Tao pa rin Dapat po nga yun. nagmamahalan Yes po. Pero bakit kailangan manakit? Sige po. Pwede naman i-text na lang, di ba? Sakit din yun emotionally. Sige po, si Miss Carol Nuida para po sa violence against women and children. Ayan po, allow me to briefly present lang po yung ating features nung RA 9262, yung violence against women and their children or karahasan sa kababaihan. Next slide please. Ayan po. So background lang po, no,
sabi po ng World Health Organization, no, sa mga datos na nakalap nila sa buong mundo, isa sa bawat 3 kababaihan sa buong mundo ay nakakaranas po ng karahasan. So that's very alarming kasi 1:3 yung ratio. Next slide. So sa atin naman po sa PSA, sinasabi na isa sa bawat 4 na kababaihang Pilipino naman na nakakaranas ng karahasan mula sa kanilang mga kaparehas or mga asawa. Next slide. Ito po yung datos na nakuha ko sa PNP. In the span of last year po yung period nito between August to November, 4 months lang ito. Ang datos na nakalap nila ng karahasan sa kababaihan ay umabot sa 6,883. So, 4 na buwan lamang po iyan. Next slide. Ayan po. So ano yung tugon ng ating pamahalaan tungkol dito sa systemic issue na ito, no? Hindi lang po siya collection of individual cases, no? It's a systemic issue because it's so ingrained in our culture, no? Meron tayong tinatawag na culture of violence kung saan yung mga anak natin, gumagamit tayo ng corporal punishment, no? At the tender age, tinuturuan natin yung mga anak natin, o kaya kita pinalo ha, kasi mahal ka ni mami. So, at that tender age, no, kinukondition na natin yung mga anak natin na tanggap ng kultura natin yung paggamit ng karahasan sa pagdidisiplina. So, ganun kalalim yung historically issue na ito na hindi siya basta-basta dapat pinapabayaan lamang. Yes, no. So ano ba yung nilalaman ng batas na ito? Next slide po. Ito po ay isang batas na naglalayong matugunan yung issue ng karahasan sa kababaihan, no? At maaaring gawin na ito ng kanilang mga asawa, kaparehas, kalibin, dating asawa, dating kapartner o dating kinakasama. Next slide po. Ayan, ano po yung tungkol sa uri ng karahasan? May iba-iba po kasing forma ng karahasan, no? Binanggit kanina ni Director Dayan, no, yung emotional, no, na maaring manggaling sa verbal and psychological abuse. Yung sexual na pang-aabuso, no? Meron din tayong tinatawag, di ba, ni marital rape, no? Kung hindi kayo kasal, ito yung gagamitin nating batas kapag pinilit ka, no? Or maaaring against dun sa iyong anak, no, na ginawa ng iyong kapareha or asawa. Miss Carol, di ba yung marital rape, maski mag-asawa kayo, pag ayaw nung isa, Yes na po. Apo, pinagbabawal po pinilit, yan sa batas natin. either way, di ba? Opo. Mapalalaki, mababae. Opo, hindi po natin pwedeng pilitin yung ating mga kapareha, lalo na ang mga asawang babae, kung hindi po sila ready makipagtalik, no? Halimbawa po, may mga kaso na may sakit siya or sa buong araw pagod siya, no? At pipilitin mo siya Same makipagtalik din sa'yo. sa husband, kung ayaw Yes ng po. husband. Yes po, pero ibang batas po yung ginagamit natin. Hindi po ito yung ating revised Okay. penal Oo nga code. pala. Hindi po yung Women and VAUSI children. Act. This is particularly protecting women's from forms of abuses po, na katulad ng mga binanggit natin. Kasama rin po dito yung sa economic abuse, no? No, hindi natin sinusuportahan yung ating asawang babae or kinukontrol natin, no? Ayaw natin na mas malaki yung sahod niya kasi natatamaan yung ating ego bilang isang lalaki. These are forms of abuse na sinasakop ng batas na pagbibigyan ng protection ng ating pamahalaan. Next slide po. Ayan, ang BAUSI ay tumutukoy sa pang-aabuso, kasama dito po yung kanilang mga anak. So, ito ay maaaring ganun din po, no, physical, sexual, psychological, and economic abuse dun sa bata. Kasi marami po tayong datos na nagpapatunay na hindi lang yung babae yung nagiging biktima ng isang abusive relationship. Pati po yung kanyang anak ay nagiging biktima, lalo na po yung exposure niya sa sinasaktan ng babae. It's a form of psychological abuse dun sa bata, or may mga kaso din tayo na nagiging biktima ng sexual abuse yung anak na babae dahil minsan hindi nakukuha ng lalaki ang lahat doon sa kanyang asawa. So may mga ganun po tayong kasong natatanggap sa TSWD sa PNP. Next slide. Sa batas na anti-VAUSI law, ang babae po at ang kanilang mga anak ang pinoprotektahan ng batas. Tama, binanggit ko po kay Sas Randy, no, ikinokorek ko, hindi po ito yung batas na gagamitin natin. Next slide. Sa batas na ito, ang magsasampa po ng kaso ay yung ang pwede nating sampahan ng kaso ay yung mga nagkasala. At maaari tayong humingi ng protection order para dun sa mga biktima. Next slide po.
Ayan, hindi lang lalaki ang maaring sampahan ng kaso. Pwede rin po yung mga kaparehas nilang lesbianang partner. So, covered din po ito ng mga batas, no? Lalo na kung violente rin po yung lesbian partner. Next slide. Ayan po. Kapag ang lalaki ang inabuso, in-emphasize ko ulit, iba po yung gagamitin nating batas. Alinsunod sa Revised Penal Code of the Philippines. Next slide po. Ayan, maaari pong magsampa ng vowsy case ang sino mang taong may personal na kaalaman sa krimen. Ito ay dahil itinuturing na pampublikong krimen ang karahasan, no, sa kababaihan, hindi lang po yung mismong biktima, no. Meron tayong tinatawag na yung mga concerned citizen natin, 2 or 3, ay pwedeng tumulong doon sa kanyang kapitbahay. Halimbawa, naririnig niya inoombag sa kabilang apartment, no, at walang tumutulong sa kanya, walang kamag-anak, so naawa ang mga kapitbahay, maaari po tayong tulungan yung mga biktima, no, sa pagsasampa ng kaso in behalf of the victim. Next slide. Sige po. Dito po, maaaring magsampa ng kaso sa ating mga regional trial court kung saan nandun yung mga family court, no? Yun po yung mga trained and specialized prosecutors natin handling cases of violence against women and their children. Even our trial court judges are trained on handling vowsy cases po. Meron po kasi siyang peculiar case of gender responsive managing the cases of these survivors, no. Maaari din po tayong humingi ng tulong sa ating PNP. Meron po tayong nakatalagang Women and Children Protection Desk na trained din po, no, na maging gender sensitive in interviewing the client, in filing the case, and assisting the client, referring them sa mga services na kakailanganin nila while ongoing po yung kaso. Next slide po. Ayan po. Ano po yung pinagbabawal? Ipinagbabawal po ito. Mahigpit po yung pinagbabawal sa barangay, no? Yung mga amicable settlement, pagkakasundo, no? At the level of the barangay, hindi na umuusad yung kaso kasi pinagkakasundo ng mga tao or yung mga officials or yung mga volunteers natin, mga VAW officers natin. It's a no, no, no. Especially po kung sexual abuse po yung kaso ng isang bata. Hindi po yan dapat pinagkakasundo. Ito po ay diretsong isinasampa sa police or sa ating trial courts. Next slide po. Ayan. Ano ba ang battered women syndrome, no? Ito po yung sinasabi natin yung mga nararanasan ng ating mga biktima kung saan pwede silang maging sanhi ng paghihiganti nila, no? Kailangan po nila ng tulong mula sa ating mga psychiatrists and psychologists upang matulungan natin makarecover yung mga victim survivors, no, from this battered women syndrome. Next slide po. Ayan, ang parusa ay maabot mula 1 buwan hanggang 20 taon. Namulta din po na 100,000 hanggang 300,000 depende po sa severity noong pang-aabuso, no. Meron din po tayong mandatoryong pagsasailalim ng counseling sa mga nagkasala. By the way, DSWD has a special program, no, under the Social Technology Bureau. Meron po tayong tinatawag na counseling services for perpetrators of domestic violence. Ito po ay tinuturo natin sa mga local social welfare and development office para sila po yung magko-conduct ng counseling sa mga perpetrators. Lalo na po kung nakikita nilang meron pang chance na ma-treat yung mga perpetrators, yung mga kalalakihan o mga lesbiana na mag-undergo ng ganitong counseling services. Next slide po. Ayan. Ano po yung mga iba't ibang protection order? Meron po tayo sa iba't ibang level ng protection order na maaaring gamitin, no, makuha, no, yung barangay protection order. It's normally 15 days lang yan. Pwede naman i-renew ng ating mga victim survivors. Meron din tayong temporary protection order habang gumugulong, dinidinig yung kaso. And meron tayong permanent protection order para doon sa talagang grabe yung violence na violenting perpetrator na gumagawa nito. Nagiging permanent po yung protection order na ibinibigay, ginagawad ng ating mga regional trial court. Next slide. Sino ang maaring humingi ng protection order? Siyempre po yung biktima, yung magulang, yung tagapag-alaga at kamag-anak kasi po nagiging ano din po sila, no? Nagiging subject sila noong mga pagtatangkang pananakit, no, yung threat na ginagamit nila yung pananakot para hindi tulungan yung biktima ng mga kamag-anak. Kaya maaari rin po silang humingi ng protection order maliban dun sa babae at anak na naging biktima. Yung pinuno po ng ating barangay, no, kasi sila din yung minsan pinag-iinitan ng mga kalalakihan kasi nga kung dinidefend nila yung mga karapatan ng mga biktima. And yung mga social worker na nagiging biktima din ng pananakot ng mga
perpetrators. Yung mga abogado rin po, maaaring humingi ng protection order. Yung mga counselors, yung mga teachers, at yung mga concerned citizen na tumulong. So wag po kayong mag-alala. Pwede po kayong bigyan ng protection order ng batas na ito. Next slide po. Ayan, saan hihingi ng tulong kapag meron tayong kakilalang biktima or tayo ang biktima? Sa Barangay Valdez po, no? Maaari rin po kayo humingi ng tulong sa ating lokal na pamahalaan. Hanapin nyo lang po yung ating mga local social welfare and development offices, no? Yung mga regional offices po ng DSWD, meron po tayong mga tinalagang mga officer of the day na magdidinig. PNP Women and Children's Desk, the National Bureau of Investigation, meron din po tayong DOJ, yung Public Attorney's Office, yung mga women's desk po natin sa mga pampublikong hospital, kasama na rin yan ang PGH at yung mga women's care center kung saan ito yung mga crisis center na itinatayo ng mga LGU, no, para sa kanilang mga kababaihan. Next slide po. Isa rin po sa ginagawang hakbang or tugon ng ating pamahalaan sa pagpapalawig ng ano ba yung features ng batas na to at labanan yung karahasan sa kababaihan ay yung annual commemoration natin ng 18-day campaign, no, kung saan una akong nagbisita dito. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan po nagtatapos ang aking presentation. Miss Carol, bago natin ibigay sa mga kasama natin sa media, based do sa yung violence against women, may datos pa kayo kung ilan ang solo parents dun sa mga kababaihan na dumaranas ng karahasan sa kanilang partners or Well, maaari po tayong humingi ng datos sa either Department of Interior and Local Government sa NBOO. Meron silang National Bureau of Barangay office nila, yes, na nagmo-monitor ilan sa mga VAUSI victims ang solo parent. And then sa PNP, I'm not that sure kung na-disaggregate nila yung mga datos. Sa kasalukuyan po, wala po akong hawak na datos, pero maaari po kayong pumunta sa website ng DILG para ma-identify po ilan po yung mga solo parent na nagiging biktima ng VAUSI. Sir, may tanong po siguro sa ating mga media friends. Let's open the floor. Please state your name and your media outlet. Ayan. Sige po, Miss Angie. Hello, good morning po sa floor. Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon. Kay Ma'am Weng, itatanong ko lang po kung ilang mga bata sa ngayon ang available po for adoption at ano po yung proseso para sa adoption po. So far po, Ma'am Angie, meron na po tayong na-declare na 1,603 na mga bata na na-issuehan po ng certificate declaring the child as legally available for adoption. 1,003 po sa kanila surrendered. Ibig sabihin, nag-execute ng deed of voluntary commitment mismo yung nanay. 309 po were abandoned children na in a span of 3 to 6 months, wala po talaga tayong nakita, hindi po talaga natin nakita kung nasaan na yung nanay ng bata. 291 are foundlings. And 8 po ang orphan. Meron po tayong isang involuntarily committed na bata. And karamihan po dito ay na-issuehan napaampun na po natin. So far po, we've issued 1,853 orders of adoption in the 3 years po na na-transition ang function ng domestic adoption sa NACC from the DSWD. We were informed po during the transition, Director Dayan, na during the time daw po na nung judicial pang adoption, nakakapag-average po yung ating 191 family courts ng 20 decrees of regular adoption a year. Pero under the NACC po, 1,853 na po ang na-issuehan natin ng order of adoption. At 172 po dyan ay in relation to Simulated Birth Rectification Act po. nung araw nga pala yung family courts yung nag-go-govern no? So doon po sa bilang na sinabi niyo ma'am na available, meron na po bang may nag-apply for adoption? Or? Yes po, marami po doon na naampun na natin. Ma'am Angie, kasi po meron po sa kanilang relative adoption, meron din pong yung regular adoption, yan po yung mga bata na nasa mga facilities, meron din pong step-parent adoption, may adult adoption, at meron din pong foster adoption, kung saan yung pong mga foster children natin na in love na po yung kanilang mga foster families, so inampun na po sila through foster adoption.
Ano po yung proseso nung pag-aampon po? Proseso po ng pag-aampon, ano po, dalawa po muna yan eh. Yung pong sa side po ng bata, kinakailangan po ma-declare na legally available for adoption ang bata, ma-issuehan ng CDCLAA. Ito po yung matagal na proseso kasi hindi po basta-basta magdeklara ng bata as legally available for adoption. Ine-exhaust po muna natin, hinahanap po muna talaga natin yung magulang, yung nanay ng bata, pinapa-execute natin ng deed of voluntary commitment. So kapag natapos na po natin yung napakahabang requirements para ang bata ay ma-declare na legally available for adoption, so yung bata po ngayon ay nasa ating mga regional alternative child, ang case po nila ay nag-aantay sa regional alternative child care offices para po sila naman ay ma-match. Sa side naman po ng prospective adoptive parents, kailangan po mag-apply yung ating mga prospective adoptive parents. Ang number 1 po niyan is umattend po muna sila ng face-to-face or online adoption forum sa ating mga regional alternative child care offices. And then magko-comply na po sila sa kanilang mga requirements. So depende po sa bilis o bagal ng mga prospective adoptive parents na mag-asikaso ng kanilang requirements. Kaya yung iba po, humihingi ng tulong sa mga child placing agencies kasi kinakailangan po may home study report na gawa ng isang licensed social worker. Kagaya po ng sinabi ko kanina, serbisyo po ng licensed social worker ang kailangan natin para tulungan tayo sa proseso ng adoption. So basta nakumpleto na po nila yung kanilang requirements, magpa-file na po sila ng application as prospective adoptive parents sa ating mga RACO o sa ating mga regional offices. At pag na-approve na po sila, kada bata po na nadideclare na legally available for adoption at kada magulang po at kada na-approve po ng mga prospective adoptive parents, meron po tayong team of multidisciplinary experts na tinatawag po nating Regional Child Placing Committee. Meron po tayong child psychologist, we have lawyer, we have NGO representing child welfare services, we have pediatrician, and we have social workers. So ito pong 5 eksperto, sila po yung nag-a-assess kung i-recommend for approval ang prospective adoptive parents at pag na-approve na po, sila po yung nagde-deliberate kung kanino ima-match na bata. Ang basis po nito is ano ang kakayahan ng isang prospective adoptive parent na tugunan yung pangangailangan ng mga bata. Kasi may bata po na ang requirement dapat ang parents may medical background. May bata po na dapat ma-match sa parents na walang ibang anak, dapat solo. While other children naman po, mas magta-thrive sa pamilya na maraming mga bata, maraming mga kapatid. So kung ano po yung peculiar na pangangailangan ng mga batang na declare legally available for adoption, imina-match po yan sa kakayanan ng prospective adoptive parents natin. At pag sila po ay na-match na, ipopropose na po natin sa prospective adoptive parent at pag in-accept po nila yan, ipe-prepare na po natin yung entrustment. Kung saan po pwede na pong dumalaw yung prospective adoptive parents at makilala yung batang na-i-match sa kanila. Taliwas po sa common knowledge na akala nila pag pumunta ka sa mga facilities na tinatawag na orphanage, wala pong orphanage sa Pilipinas. Kasi po yung ating mga residential care facilities, hindi po sila po pwedeng magpaampon. Central Authority, NACC lang po ang pwedeng magproseso ng pagpapaampon. So kapag pumunta ka sa child caring agency, nag-birthday ka, nag-charity work ka, iniisip mo na may batang lumapit sa'yo doon, po pwede mong ampunin, bawal po yun. Hindi po ganon ang tamang proseso ng pag-aampon sa Pilipinas. Meron po tayong judicious matching process na isinasagawa ng ating mga experts. So kapag na-entrust na po sila, Ma'am Angie, meron pong 6 months na supervised trial custody para mabigyan po ng tamang panahon na makapag-adjust at ma-integrate po ng maayos yung ating bata doon sa buhay ng kanyang pamilya. And when everything is in order, monthly po yan minomonitor at depende po sa result ng assessment ng social worker kung i-recommend niya na makapag-file ng petition for adoption. So pag na-file na po yung petition for adoption, basta po kompleto ang documentary requirements, it will take the NACC maximum of 9 months para ma-issue po namin yung order of adoption. May Basta babayaran po ba dyan? wala pong binabayaran ng Angie, kailangan lang po yung requirements. Yung requirements lang po yung binabayaran. Police clearance, medical evaluation and test. Ang pinakamahal lang po yung psychological evaluation. Kasi kinakailangan psychologically fit ka, hindi lang syempre financially fit, physically fit, emotionally, psychologically fit, and prepared ka para sa buhay na ihahabilin sa iyo. And kung mag-hire ka ng serbisyo ng child placing agency, kasi nga po, yung iba nakikisuyo, nakikiusap sa ating mga social workers sa LGU, pero meron naman po tayong mga prospective adoptive parents na kaya naman
at willing namang magbayad ng serbisyo ng mga child placing agency. So yun lang po yung mga binabayaran sa adoption. May clarify lang po ako doon, ma'am, sa rectification. May nag-apply na po ba ng amnesty? Marami na pong nag-apply. Meron po tayo ngayon na issue na meron pong 196 na nag-apply and 172 po sa kanila ay na-issuehan na po natin ng order of adoption under the Simulated Birth Rectification Act. Next question po kay ma'am. Ma'am, doon po sa sinasabi kaninang 6,000 something na may cases of violence, ilan po yung natulungan ng office niyo dito? I don't have the datos right now kung ilan yung na-serve ng DSWD. That data came from the PNP. So, hindi naman po kasi lahat ng mga victim survivors ay nangangailangan ng tulong ng DSWD, no? Ang uno lagi, halimbawa po may lumapit sa atin ng walk-in client at humingi ng tulong. Yun po yung mga sineserve natin. Pero si DSWD hindi niya po basta-basta nire-rescue yung how do you call it, yung mother and child, no? Unless hihingi sila ng tulong sa atin, no? So binibigyan po natin ng respeto yung agency, yung individuality ng bawat kliyente natin ay hindi magkakaparehas, no? Some of them have a higher coping mechanism because they have a lot of support system, may trabaho sila, so hindi lahat nasa-serve ng DSWD. But I can go back to you, pa-inform ko po kayo kung ano yung mga na-serve natin last year. Ma'am, pagka nagkaroon kayo nag-rescue kayo, ano po yung proseso nung sistema na ginagawa nyo doon sa mga na-rescue nyo? Siyempre po, ang unang-unang kaugnay natin dyan is yung mga local social workers natin, no? Kasi by virtue of the devolution code, no, yung ating local government code, ang first responder po at the provider ng services ay yung mga kawani natin sa lokal na pamahalaan. Halimbawa po, may humingi sa atin, may karanasan kami na pandemic, no? So, hirap tayo nun kasi may physical restriction. So, nag-email siya sa DSWD using the DSWD, and this was forwarded to me by my division chief and my director, na humihingi siya ng tulong. Sabi niya, DSWD, please help me. Tapos, so, kinontak ko po yung tao. Tapos, nung nakontak ko na, nalaman ko yung kanyang location, ni-report ko agad yan sa NCR kasi meron tayong community-based social worker sa Field Office NCR. Si Field Office NCR, kilala niya po yung mga local social worker ng buong NCR. Kinontak niya po yung taga Marikina na social worker, yung head. Si head po kino-ordinate sa social worker. Si social worker ng Marikina, tinawag niya po sa barangay vow officer ng barangay na iyon at nirescue kaagad yung mga biktima sa loob ng tahanan. And then yun na po, hahanapan na po sila pagtapos po ng debriefing, hahanapan po sila ng lugar kung saan sila pwedeng panandaliang makituloy, no? So, sa kaso po nung batang ito na ating na-rescue, dinala po muna natin siya sa ating mga Marilac Hills, no? And then after that, nakahanap tayo ng family member niya kung saan natin siya ni-reunite para tulungan yung batang maka-recover from that abuse. Ng DSWD. Like yun nga po, yung pag-provide ng psychosocial intervention, pag-provide ng medical intervention kasi baka may mga pasa o kailangan natin ipa-check up, pag-provide ng temporary shelter, pag-provide ng legal services. No, ina-assist po ng social workers natin yung social preparation, paano po tutulungan yung isang biktima kung ano po yung mga mangyayari, na-explain natin sa kanya kung gusto nila mag-file ng kaso. Hindi po kasi lahat ng mga biktima ay gustong mag-file ng case. So, yun po ay kailangan nating irespeto. Hindi po tayong pwedeng mag-impose bilang isang social worker doon sa mga biktima. Sila po yung magde-decide kasi po buhay po nila yan. At i-assist lamang po natin sila at i-explain natin yung proseso at yung mga consequences ng mga decisions nila. Mia po from UNTV, kay Asek Rowena po. Masasabi po ba natin patungkol po dito sa online selling po ng mga baby? Alarming na po ba ito sa panahon po natin ngayon? At sa tingin po ninyo, ano po yung pinaka-epektibong hakbang na dapat pong gawin, lalo na po sa law enforcement? Kasi po 'di ba mahirap ma-monitor kasi online, sa Facebook. Paano po kaya sa tingin nyo pinakamabilis na maa-address po ito? Yung ganito. Nung nag-press con si
Police Brigadier General Sheila Portento, well, she said na alarming na nga rin. Kasi nga, kung titignan natin yung historical data, Miss Mia, 5 in 2024, 8 in 2025, tapos ngayon, February pa lang, 7 na. Pero at least, and dati kasi, kapag tinignan mo sa Facebook, babies for sale, online adoption, ang dami na talaga maglalabasan eh. Way back in 2023, nag-flag kami ng 45 Facebook sites. So, sinulatan namin ng Meta, sinulatan namin ng DICT, humingi kami ng tulong sa DSWD for the complete takedown of all these Facebook sites, pati sana yung mga hybrid na makikreate or any keywords or any words related na kinecreate ng mga Facebook groups or social media sites na in relation to online baby selling, illegal adoption, online adoption, which is illegal of course, pinapa-take down sana namin para wala nang forum at avenue for these perpetrators na magkita, magkausap at mag-transact. So, kaya lang at one point in time nag-request ang PNP kasi some of these sites are on active entrapment operations. But the NACC remains committed dun sa aming panawagan na total takedown na sana nung lahat nitong mga sites na to para wala na silang avenue para magkita, magkausap. As to efficacy ng programa, ito lang, depende nga kasi kung sino yung nare-report, sino yung nai-entrap, yun lang ang nahuhuli. Unfortunately, yung mga hindi natin monitor na possible na nag-proceed, possible na nangyayari. So, how do we address the issue? Massive information campaign for all Filipino citizens, for all mothers, to be aware na if they're undergoing crisis, hindi pinagkakakitaan ng anak. The government is very much willing and ready to help us out, weather the crisis that we are in, matulungan, maitawid natin yung crisis natin. Kung may problema pinansyal, may problema sa kahirapan, may mga interventions po na ibinibigay ang DSWD, ang ating mga local government units. Makipag-ugnayan lang po tayo sa kanila para matulungan po tayo sa krisis na kinakaharap natin para hindi po tayo mag-resort doon sa kailangan nating ibenta ang ating mga anak at malulong tayo sa krimen dahil pag nahuli po tayo, tayo ay makukulong. 20 years to life imprisonment, hindi biro po yan, plus 2 million to 5 million fine na mai-impose po sa atin at yung mawawasak ang pamilya natin, mawawasak ang buhay natin. Yun po yung aming panawagan sa ating mga kababayan. Bawal pong ibenta ang bata, hindi po pinagkakakitaan ng ating mga anak. May mga lehitimong paraan po para tayo ay kumita at maiayos ang ating buhay. Unfortunately, dito po sa mga cases na na-monitor natin, karamihan po hindi na talaga kayang tugunan yung pangangailangan sa bata. May iba naman nalulong sa sugal, may ilan naman dahil sa droga, may ilan naman dahil kailangang pampiyansa ng asawa, pampagamot ng tatay na nasa ospital, pampagamot ng iba pang anak. May ilan naman 13 na kasi yung anak niya, sobrang dami na. So hindi kailangan mag-resort sa online baby selling. Hingi po tayo ng intervention sa ating pamahalaan, sa ating mga local government units. Kung hindi na po natin kayang alagaan ng anak natin, idaan na lang po natin sa legal at tamang proseso para ma-secure po natin yung karapatan ng ating mga anak at hindi rin tayo malagay sa peligro. Meron po tayo, sir, questions po na galing online. Siguro simulan ko lang po muna kay Asek Weng din. Since may nagtanong po ng update sa online babies website pages na mention nyo naman na po na talaga ang directive is to take them down, but since merong ongoing na hindi pa sila lahat tinitake down. Ang next question po kasi is last year ilang sanggol daw po yung nailigtas at ilang suspect po ang naparusahan. Meron po kaya tayong data ngayon? Sorry po. Last year po, may na-monitor po tayo na 8 na mga operations. 8 po yung na-rescue natin na mga bata. 24 po yung suspects na nahuli natin. Okay po. Isa pa daw pong question is, ano daw po yung mga challenging part sa government? Bakit marami pa rin magulang ang nagbebenta ng mga bata? Yun po yung kagaya po sa nasabi natin kanina, hindi po nila alam na may interventions na pwedeng ibigay ang pamahalaan. Pangalawa,
dapat yung matuto rin ho tayo magsumikap at ayusin natin yung ating pagiging magulang, pagiging responsabling miyembro ng pamilya natin para maitaguyod natin yung pangangailangan ng ating pamilya. Wag ho tayong mag-engage sa sugal. Siyempre, bawal pong mag-engage sa mga bisyo dahil priority po natin na palakihin ng maayos at tugunan yung ating tungkulin sa ating mga pamilya bilang mga magulang. Para naman po sa mga gustong mag-ampon, wala pong online adoption. Kaya hindi po kayo dapat nagre-resort sa Facebook o sa internet para maghanap ng batang aampunin. Makipag-ugnayan lang po kayo sa NACC. Our number po, if I may, 0917-322-6222, 0917-322-6222, or mag-email po kayo sa adoption@nacc.gov.ph, or i-check nyo po yung website ng NACC, nacc.gov.ph. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin para po kayo ay matulungan at mabigyan po ng advice kung paano po isasagawa yung legal na proseso ng pag-aampon. So kapag po may nag-alok sa inyo online, bawal po yan. Maaring baka po kayo mahuli at ma-entrap at sabihin na nating mag-succeed, mag-proceed na yung transaction ninyo, hindi nyo po ma-apply ng birth certificate ang bata, mahihirapan din po kayo dahil wala pong mekanismo para i-apply nyo yan unless magsisimulate kayo na panibagong parusa na naman po, panibagong krimen na naman po. And ang problema po kapag simulated ang birth certificate, mahihirapan po kayong mag-apply ng visa. Hindi po ninyo mailalabas ang bata. Pag nagkaroon po ng question sa immigration, yung birth certificate, meron na po kaming mga cases na na-blacklist po sa US Embassy dahil nakita po na tampered, simulated ang birth certificate. Yung iba po na nakalusot abroad, na red flag sa immigration, hinanapan po ng DNA test. Anong ilalabas mo na DNA proof? Hindi naman talaga ikaw ang anak. So, yan po yung ilan sa mga complications apart from pwede pong ma-threaten yung right mo to succession. Dahil hindi nga po lehitimong anak, simulated po ang birth certificate, maaari pong hindi po mapamanahan ng magulang o kahit ng anak. Dahil nga po may question po doon sa legitimacy ng kanyang birth certificate at ng kanyang filiation. At saka hindi rin matatakas kasi nga meron tayong minors traveling abroad na Tama Opo. mahigpit din ang ano Oo, natin, kailangan po ng although permit online. bago sila makapag-abroad sa ating mga minors. Si Kweng, ito pa po. From Miss Cheryl Balatbat from comments natin online, ma'am. Paano naman po kung recently lang nangyari yung simulation of birth? Is there a way, any way po para ma-process pa rin yung legal adoption ng bata without facing any case para sa mga adoptive parents? Okay, so pagka po nangyari after the effectivity of the law at hindi na po kayo covered ng Republic Act 11222, pwede po kayo mag-file na sa korte petition for cancellation po ng simulated birth certificate. Mag-hire po kayo ng lawyer para ma-rectify po yung birth certificate. Pag nailabas na po yung tamang birth certificate, rectified birth certificate ng bata, pwede nyo na pong i-file sa NACC para mag-undergo po ng legal process ng adoption hanggat hindi pa na-amend yung batas. Ayun po, i-process na po agad natin, Ma'am Cheryl, para po hindi tayo makasuhan ng criminal case. Tama po. For Miss Carol naman, a question we got from Miss Elsa Bukal. Tanong lang po, wala po bang karapatan ng ama ng bata na mahiram yung anak niya po? Hiwalay na po kasi sila ng babae. At may boyfriend na rin, may kasama na rin pong iba yung lalaki. Sige po. Yung layunin ng batas po ay hindi tanggalan ng karapatan ng ama, no, na maging ama sa kanyang anak, no. Definitely hindi po 'yun kasama doon sa batas na 'yun. So, kailangan lang pong ipakita na wala ang nangyaring pang-aabuso between the father and the child. Pero kung may mga nakita po at na dokumentong kaso na naging violente rin yung ama sexually, verbally, or economically, then magkakaroon po ng pagkakataon na mabibigyan din ng protection order yung bata at na protektahan siya na hindi makalapit sa kanya yung kanyang ama. So hindi po yun saklaw ng anti-vowsy law, no? Hindi po tinatanggalan ng karapatan ng ating mga ama sa kanilang mga anak. Unless yung tatay inaabuso yung anak. Yes po. Kung may mga documentation na nagpapatunay na siya ay naging violente rin dun sa kanyang anak. So, kumbaga forfeited na yung right niya. Yes po, yung rights.
Sige po. Meron pa po tayong 2 questions from comments natin. Balik po tayo kay Asek Weng. From Miss Arian Lena Manuel. Good morning. Tanong ko lang po, minor po ang anak kong babae. May anak na po siyang 6 months old. Pwede ko po bang kunin ang apo ko sa kanila ng lalaki kung hindi naaalagaan ng mabuti? May karapatan po ba ako bilang ina at lola? Salamat po, sana masagot. Oo naman po, lahat po ng kapamilya ng bata, may karapatan po doon sa bata na iyon. Mag-usap na lang po sila nung kanyang anak para po kung may problema po, may marital problems or may family problems, kailangan po talaga ng assistance ng ating mga kamag-anak, lalo na nung nanay niya, para po makapag-provide ng tulong at suporta doon sa bata. So kung ano man pong family problems, pag-usapan na lang po para po continuous po yung support system sa bata, as much as at least nandiyan pa rin siya sa pamilya niya. So no need to formally adopt yung Adopt. bata. Basta po papayag po, pwede po ang relative adoption. Basta po papayag po si biological mother, and then Basta i-assess po natin. Mutual. Yes po, i-assess po natin kung magre-redound ba sa best interest ng bata na maampon siya ng kanyang lola. Nakakapag-process naman po tayo ng relative adoption by the grandparents. Ay, Asek, may question lang ako. Ang bata ba, pwede siyang mag-apply na i-adopt siya nung magulang? Halimbawa, lumaki siya sa lola niya. Siyempre, yung lola niya hindi makapag-process ng adoption paper niya. Gusto niyang magpa-adopt doon sa lola niya. Pwede ba yun? Pareho po dapat sa side po ng bata, dapat mag-consent siya sa adoption, mag-agree siya sa adoption kasi 10 years old above, hinihingi na natin ng consent ng bata. Yun yung maganda dito sa batas na to Napapakinggan natin yung boses at yung consent ng bata na at age 10 dapat mayroon siyang written consent na pumapayag siya sa kanyang adoption. Sa side naman ng mag-a-adopt, kailangan mag-undergo siya ng process kasi i-assess siya, i-home study visit, at kailangan ma-approve siya bilang prospective adoptive parents. So, ang magpa-file po ng petition ay yung adopter. Okay po. Last na po, ma'am, for NACC from Blen Rodriguez. Ma'am, good morning po. Paano po bang gagawin ko po sa apo ko na hindi pa nabibigyan ng birth certificate, hindi pa po napaparehistro kasi kulang pa yung ID ng tatay? Pwede po bang sa anak ko na lang po ipangalan ang apelyido kasi wala naman po sila ng anak ko, naghiwalay na. At hindi naman po inaasikaso na nga po yung mga papeles sa tatay. So, pwede po silang makipag-ugnayan sa kanilang local social welfare development officer sa inyong syudad o sa inyong munisipyo para po kayo ay mag-guide kung paano po makakapag-avail ng late registration. Dapat po mabigyan na po ng birth certificate yung ating mga bata para hindi po tayo naaabala at na-inconvenience dahil importante po itong birth certificate sa ating mga kababayan. Wait lang, kasi si Miss Carol ay parang may gusto ding itanong po kay Miss Weng. Sige po, Miss Carol. Salamat po, Director Dayan. Ayan po, Sec, apart from being the Social Welfare Officer of the Protective Services Bureau, I happen also to be the gender specialist. No? Meron po tayo ngayong Executive Order number 51, series of 2023, kung saan with the absence of the national law protecting the rights of the LGBTQI community, yung Diversity and Inclusion Committee, which the DSWD chairs, binibigyan po natin ng protection yung mga LGBTQ community natin from discrimination. So in a series of consultation with the different LGBTQI organization, I receive a negative sentiments regarding the adoption process na feeling nila na di-discriminate sila pag same-sex couple daw po, hindi siya ina-acknowledge sa adoption process. Sa batas po natin, hindi naman po nagdi-discriminate. So kung meron po tayo mga LGBTIQ po na mga prospective adoptive parents, sila po ay nakakapag-apply as single petitioner. Kasi po joint petition kapag married po ang couple na nag-a-adopt. Ngayon, kung para sa ating mga LGBT community po, isa po sa kanila ang pwedeng mag-apply, pero pareho po silang i-assess. And nakakapag-match naman po tayo. Meron na po tayong mga successful matches. Nakapag-issue na rin po tayo ng mga orders of adoption sa ating mga single petitioners, which includes po our members from the LGBT community po. Pero if the couple are
married naman, for example, i-honor din po yung marriage nila sa ibang bansa. Sa Pwede ngayon rin po, ang ina-acknowledge lang po natin is Kasal yung po under sa the family code po natin, marriage between man and a woman na kaya sila po yung, basta po kasal dito sa batas ng Pilipinas, so joint petition po kailangan. So kailangan yung husband and wife, pareho dapat mag-agree dito sa adoption na ito. Kung ito naman po ay LGBT couple po natin, isa po sa kanila ang mag-a-apply as petitioner, pero pareho po silang i-assess. Ay, sige. Tama po ba yung understanding ko na yung legal status nila would be solo parents sila to adopt, not as a couple? Single LGBT. petitioner po, opo, not as a couple po. Thank you po. May dagdag lang po akong tanong. Sige po, Miss Anne. Kay Yusek Weng. Gaano po kabilis yung adoption? May kailangan po bang may lawyer? Ay, hindi Gaano katagal or kabilis? Okay. Kasi Pagka naghihintay po, sila. basta po pag na-approve na sila as prospective adoptive parents at na-match na po sila sa bata, may 6 months po na supervised trial custody. If everything is in order, pwede na po sila mag-file ng petition. Basta kompleto po lahat ng requirements from the time po na ma-file sa regional office hanggang ma-issue po ng NACC ni Yusek Janela ang order of adoption, maximum 9 months po. Ganun na lang po. Hindi na po kailangan. Social worker lang po ang kailangan. Last, Asek, may tanong pa ba? Hindi, meron lang akong ano. Ito yung sitwasyon. Merong nabiyuda, may anak siyang 3 dun sa asawa niya dati. Mhm. Then, nagkaanak siya dun sa boyfriend niya. Pero, itinakwil niya rin yung boyfriend niya kasi nga, walang kwenta. So, yung anak nila, ipina-apelyido dun sa apelyido ng unang asawa niya. Pero kung titingnan niya, dumadalaw sila sa sementeryo, yung date ng pagkamatay, tsaka yung nung bata, hindi tugma. So, paano yan? Well, hindi po natin alam kung paano na-register yung birth certificate na yan. Pero kung ang bata po ay ipinanganak during existence ng isang valid marriage, kahit na hindi po walang marriage. walang marriage, Kumbaga, yung apelyido niya, ng byuda, sa asawa niya. maaari pong So, doon niya inapelyido yung anak niya na nabuo, patay na yung asawa niya. Opo, Pero hindi, yung apelyido ng asawa niya ginamit. well, yun nga po, hindi po natin alam kung paano po na-register. Maaari pong Dapat yung mag-asawa ba ang magpaparegister na? dapat po, kasi po, during existence po ng marriage na yun, ang presumption po kung sino yung asawa mo, yun ang tatay ng Tama. anak mo. Death Pero dissolves the marriage eh. maaring may may acknowledgement of paternity sa birth certificate, kaya po nagamit yung apelyido. Hindi, patay na nga yung Byuda. Byuda. Pero na-register pa rin. na-register. Hindi ko po yata. Actual to Okay. Kakilala ko. Well, para po kasi illegitimate po ang status ng bata. They can Basta iba yung tatay, yung apelyido nung asawang patay na, sinunod niya doon, nung nanay. Opo. So, kailangan po bang ampunin? Hindi. Yun na nga yung apelyido yan po, niya. medyo hindi po wala po sa mandate ng NACC. So, I may not be the expert person po to consult on this. Kumbaga, basta walang complainant, walang krimen na nakomit. Kasi po may presumption of regularity yung ating mga birth certificate. Unless i-impugn, unless ko-questionin po. Pero kung illegitimate po ang status po, pwede pong ma-legitimize through the process of adoption. Pwede po niyang Hindi, ampunin. inano na yung apelyido nung dead husband. Okay. And so, anytime po na gusto niyang ma-rectify, ma-legitimize po yung status, we have the option po na pwede niyang ampunin yung anak niya. Kagaya po nung cases po ng mga anak sa pagkadalaga. Ay, yung kung patay na yung isa, hindi na po. Patay na yung unang Yan po husband, yung- nagka-boyfriend, Hindi niya naman sila. asawa, hindi niya Hindi. naman talaga legal na So, asawa. sinunod wala niya naman- yung apelyido doon sa dead husband niya. Medyo complicated. Opo, pero Kaya kung wala namang magre-reklamo, walang problema. Yung bata, mapansin niyo. Yung bata, magtataka bakit namatay to ng 95, pinanganak ako ng 2004. Ay, same apelyido. at nakapirma siya doon. Malamang, pineke. Pag ano naman sir, pag nasa legit age naman na po, legal age na yung bata, pwede naman na silang, kung gusto nilang magpalit ng apelyido, pwede nilang i-process po sa PSA. Pero patay na rin yata yung tatay ng bata.
patay na rin. Kung gusto niya po, di ba po nangyayari yan kapag pag medyo sounding off po yung apelyido at ayaw mo. Actually, yung bata na lang may yung process magtataka po. sa kada dalaw doon sa lapida. Ba't namatay ito nung 95? Pinanganak ako 2004. Anyway, na-raise ko lang. Sir? Wala nang tanong? Apa? Sige, final words kay Miss Carol muna, then kay Asset Weng. Maraming salamat po sa pag-imbita, no. Sana po patuloy nating suportahan yung ating mga kababaihan, no. We have the duty to empower our women, lahat po ng victim survivors, no. Tulungan po natin sila makarecover. Ganun din yung kanilang mga anak naging victims ng violence against women and their children. So happy Valentine's in advance. Thank you for inviting me. And Thank you, Miss Director Carol. Dayan. It's our Marami pleasure. po ako natutunan sa inyo, Asek. Opo. Pwede pa kayo mag-usap after this. Okay pa. Sige po, Sige, Asset sige. Weng. Para naman po sa ating mga kababayan, paulit-ulit po kami kung ano man po ang krisis na pinagdadaanan natin, hindi kailangan ibenta ang ating mga anak, hindi kailangan iwan kung saan-saan. Meron pong mekanismo sa ating pamahalaan para legal na isuko po ninyo ang inyong pangangalaga at pangangalinga sa kanila para hindi po sila madisgrasya at hindi rin po kayo malagay sa compromising situation na maaari kayong makasuhan. Kung kayo po ay may krisis ngayon at hindi nyo na kayang alagaan ng inyong anak, kayo po ay ka-counsel, kayo po ay tutulungan, kayo po ay bibigyan ng intervention. Pero kung mapagdesisyonan nyo pa rin po na gusto nyo nang isuko ang pangangalaga sa inyong anak, po pwede naman po at irerespeto naman po natin yan. Para naman po sa mga nanay natin na nag-iisip na magbenta ng anak nila, bawal po yan. Kayo po ay makukulong ng panghabang buhay, masisira ang inyong kinabukasan, masisira ang kinabukasan ng inyong anak. So wag na po natin gawin yan. Humingi po tayo ng tulong at intervention sa ating DSWD offices, sa ating mga local social welfare development officers, sa inyong mga LGU. Meron pong interventions na po pwedeng ibigay sa inyo. Sa mga kababayan po natin na gustong mag-ampon, makipag-coordinate lang po kayo sa NACC 0917-322-6222, 0917-322-6222 or email sa adoption@nacc.gov.ph. At para naman po sa mga kababayan natin na willing maging foster parents, isang panawagan rin po namin kung kayo po ay, if you're thinking of a charitable act to do to society, for the nation and to do for these children, you can apply to be licensed foster parents. At yung mga bata para po sa temporary care po na mga batang tumatanda sa facilities na nangangailangan po ng one-on-one family care ng mga pamilyang Pilipino. At ang NACC po ay nagpo-provide ng monthly financial subsidy in the amount of 8,000 to 10,000 pesos para po sa pag-aalaga nitong mga batang, mga foster children na mailalagak po sa inyong pangangalaga. Minimum 6 months, hanggang kailan po ninyo kayang alagaan sila, hanggat pinoproseso po natin yung adoption nila, hanggat pinoproseso po natin yung kanilang family reunification. Hindi po ito panghabang buhay. Ito po ay short-term, temporary placement po ng mga bata natin habang pinoprocess po natin yung kanilang permanency plan. And we're encouraging you po to apply to be licensed foster parents. So maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po at pagsuporta po sa programa ng National Authority for Childcare, ng DSWD, at patuloy po natin protektahan. At pag meron po kayong mga report ng illegal adoption, i-report nyo lang din po sa NACC para ma-rescue po natin ang mga bata at makasuhan po ay ang mga gumagawa po ng illegal adoption. Kasi meron na pong legal na proseso ng pag-aampon, wala po halos pinagkakagastusan, mas simple na po siya, mas pinadali na po siya, so wala na pong reason para mag-illegal adoption pa po tayo. Maraming salamat po. Thank you, Asek Weng. Thank you, Thank you, Miss Carol. Okay. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa media, sa mga kasamahan po natin sa DSWD. Sa mga nanonood po sa live, maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong mga komento. Sir Raymond, thank you. Ay, di ba yung gas G may... Opo, dahil Valentine's Day na po sa Feb 14, meron pong activity. Sabado yun, walang pasok. Opo, kaya po ang GASG po ay minabuting magsagawa po ng mga activities para po GASG po is General Administration Support Services po. Group po dito sa DSWD. Meron po silang mga activities. If our friends from the media would like to cover po, no? Saglit lang. Ito po ang mga list of activities. Ayan. Meron po tayong Cupid Crew. Ayan.
May mga messengers po, if gusto nyo pong magpadala ng messages or gifts sa crush mo o sa ibang opisina, meron yan. Voice of an in-love person. Ayan, may VoIP po dito, VoIP sa telepono. Magra-run po yan. Diyan sa teleponong yan. Yes Na po. naka-disconnect. Kaya Yes wala po. akong matatanggap na tawag. Pwede po mag-request ng love songs, no? So, magpe-play po siya for 30 minutes and then, Wear Your Heart. Ayan, may color coding na naman po tayo. Kung ikaw This is ay... on Friday, bukas. Yes. Or until Monday. Ang date ay... Yes po. Tomorrow, Feb 13, if gusto nyo po ng I-cover. i-cover. Bukas po, color-coded po ang mga tao. Kung ikaw ay minamahal at nagmamahal, ikaw ay nakapula, ako lang ang nagmamahal. So, one-sided. Pink. Buti hindi Kaya pa ka naka-pink. hindi pa naman po Friday. Thursday pa lang. Gusto kong malaman mo na single ako. Yellow. Ayan. Mayroong crush sa office. Purple ang suot. Trabaho ang mahal ko dahil gusto ko ng pera. Kulay green. Ayan. Baka ito po yun. Kulay green. Complicated ang puso. Puti or white. Broken-hearted po ako. Itim. So, tingnan po natin yung mga mag-iitim Sino yung magsusot bukas ng ano? Ayun po. And then, last po, mga pa-contest lang po sa email for central office So, employees. ipe-press release naman namin yan today. Kaya mababasa nyo kung gusto nyo i-cover bukas. Abangan po natin ang makulay na advance celebration ng Hearts Day po bukas dito sa DSWT. Okay? Thank you. Thank you sa mga guests Salamat po, natin salamat at po. sa mga kasama sa media. Until next week. Salamat po. Bye.